Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong araw. Napapanood po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. And syempre, inaanyayahan po namin kayo na mag-subscribe, mag-follow sa aming mga social media platforms. Nababasa niyo po yan sa ilalim ng inyong TV screens. And today is June 23, araw po ng Biyernes. Thank God it's Friday. At ngayong araw na ito, birthday po ng ating kasamahan dito sa ating studio. Happy birthday kay Franz Graciel Barrera. Franz, halika rito para makita ka ng ating mga viewers. Halika. Para syempre yung birthday po niya ngayon. Halika. Yan, si Franz po ay isa po sa ating production assistant. So happy birthday sa iyo, Franz. Sana maging masayang birthday mo. And ipasara mo ang McDo at Jollibee upang pakainin ng mga kasamahan mo dito sa CLTV. At alam niyo bang saktong-sakto tungkol sa pagkain ng ating topic question of the day? Ano ang comfort food mo? Kaya lang comfort food, isa lang ito eh. Kasi kung marami, foods, di ba? Dalaka Foods. Sino ba yung nag-text ng Dalaka Foods? Kilala niyo ba yun? Basahin na po natin ang inyong mga komento. Ang sinabi po ni Jeline Mangunia, nabasa ko yan Ma'am Jelina, chocolate with nuts and ice cream. Chocolate with nuts, siguro Snickers yan, Snickers. Ice cream, anong flavor ang gusto mo, Mama Jeline? Para yung mga friends mo na nakakarinig nito, padalhan ka dahil yan ang iyong comfort food. Nakakaingit si Gian Newsy, pakapi-kapi na lang, pa Starbucks na lang. Si Karen Manlapas, ay naku, masarap to. And saladang mangga at cucumber, lettuce, onion, vinegar salad. Ma'am Karen,
Baka naman ho nagda-diet kayo ha, kaya yan ho ang comfort food nyo. May kilala hong ganyan ang comfort food ngayon ha, Patricia Mamangon? Si Lani Infante, yan, ito ulam, paksi, swam mais at pakbit mo. Solve na ako, abe, kahit hanggang liwas-liwas mo yan, abe. Malyarin na ako, ay kanyaman po yan. Ako siguro, pota ko niya pakibatan kung naning comfort food ko ne. Yan naman pong comment ng Darwin Dabu, extra hot pansit canton with egg at coffee. Lalo na ngayong malakas ang ulan. Oy, wag mo naman panalangin, Boss Darwin, nung isang araw dito, tornado, no? Sana wag na ulit mangyari 'yon kapag masama ang panahon. Si Bay Onzo, naku, 2 pieces of chicken joy, spicy plus burger. Naku, nakakatakam-takam talaga, nakakaalis ng stress ang mga ganyang pagkain. Yung birthday celebrant kaya natin, expect natin, malay nyo, magpa-chicken joy din sa dito. At sa ating pong kwentuhan ngayong araw, siyam na mag-aaral ang bibigyang parangal bilang the Outstanding Senior High School Students of Angeles City 2023 dahil sa kanilang ipinamalas na husay at galing hindi lamang sa loob, kundi maging sa labas ng kanilang paaralan. Ngayong araw, kilalanin po natin at makipagkwentuhan tayo kasama ang tatlo sa TOSA awardees. Una, papakilala ko po sa inyo si Catherine G. Nicdao. Welcome sa topic, Catherine. Hello po, good afternoon po. Yan, Catherine. Katulad ng mga nagdaang guest natin sa topic, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shoutout, batiin lahat ng gusto mong batiin. Kamag-anak, mga mahal sa buhay, kaibigan, kaklase, crush, boyfriend, girlfriend, followers, subscribers. Sana wala kang makalimutan, Catherine. Pota, tumabog laki ka sa ganang kendalan. O temo ko sinaut-out, Catherine, Albenda ka CLTV. Ayun po, shoutout po sa mga kaklase ko po sa Angeles City Senior High School and sa mga teachers na rin po. Yan, o yun, nako, matipid si Catherine. Hindi man niya ginreat ang kanyang pamilya. Nako, baka magtampo sa'yo yan, Catherine. And next, ang isa pa ho nating bisita, si Charmaine R. Estabilio. Welcome sa topic, Charmaine. Hello po, good afternoon po. Ayan, no, katulad ni ni Kate, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na mag-shout out din at sana wala kang makalimutan sa mga pabati mo, Charmaine. Go ahead. Hello po sa mga classmates ko dyan, sa mga batchmates po, sa mga teachers or principal po, sa mga friends ko po, and especially to my family po. Hello po, good afternoon everyone. Nako, kailangan makabawi ni Catherine mamaya, no? Kasi hindi na nakalimutan yung family. Siguro hindi rin niya makakalimutan ng pagbati sa kanyang pamilya yung nating bisita, si Adrian Kim A. Hipolito. Welcome sa topic, Kim. Hello po sir, good afternoon po. O, idiretso mo na sa mga greetings mo, Pota. Deng friends mo man na ilang pabati. Go ahead, Kim. Yung binabati ko po yung mga estudyante po ng Bonifacio Villamero High School. Ganon din po yung mga teachers namin and yung principal po namin. Hello din po sa mga kaibigan ko na 101 supportive yung binibigay sa akin. And nanonood ngayon yung nanay ko. Shout out sa iyo, ma. I love you. Uy naman, Mommy, I love you, sabi ni Kim. Siyempre, Kim, dahil ikaw ang rose among the thorns, Kim, ha? Siyempre, sa'yo muna ang ating unang katanungan. Kamusta ka ngayon? Kamusta ang pag-aaral mo, Kim? Ayun sir, mabuti naman po. Ngayon sir, nakakaraos naman po sa dami ng mga schoolworks. Pero nagagawa naman po ng mga paraan sir. Lalo na po may inspirasyon po sa pag-aaral. Uy, sino kaya ang kanyang inspirasyon sa pag-aaral? Huwag na nating tanungin, baka feelingin nakikipagmarites pa tayo sa kanya. And syempre, ang isa pa natin kukumustahin, Kat, kamusta ang pag-aaral mo?
Okay naman po. Currently po is nagpe-prepare na po kami for our graduation po and I can say na satisfied naman po ako sa performance ko this school year po. Iba. Ngayon lang ako nakarinig ng estudyanteng satisfied ako sa performance ko, ha? Huwag kala nyo. And syempre, how about you, Charmaine? Si narinig mo, satisfied. Ikaw ba hindi satisfied? Baka naman na ikaw ay nagugutom, Charmaine. Like Catherine po, I'm also satisfied with my performance this academic school year po because I know that I put all my efforts and give my best po in every task and every activities that we did. And ngayon din po, nagpe-prepare na din po kami for graduation. O, di ba alam niyo si Charmaine? She's spoken like a true beauty queen and I thank you. Charmaine, anong year level ka na and saan ka nag-aaral? I'm currently grade 12 po. Nag-aaral po ako sa Angeles City Senior High School with a strand of Accountancy, Business and Management, also known as ABM. ABM. Muntik na maging ABS, ha? ABM, CBN. Ikaw, Kat, sang school ka? And ano ang strand mo? Like Charmaine po, sa Angeles City Senior High School po ako nag-aaral and grade 12 student, ABM rin po. BM din sa Accounting and Business Management, no? And siyempre ang ating Rose among the Thorns. Kim, ikaw, ano ang iyong strand and saan ka school? Alam ko, nabanggit mo na kanina, parang sa Bonifacio something? Yes po, nag-aaral po ako ngayon sir sa Bonifacio Villamero High School, Senior High School, and currently po nag-take po ako ng TVL po as my strand. Okay. Ano naman yung strand mo para magkaiba dun sa dalawa? Ano yung ibig sabihin niya? Technical Vocational Livelihood course po. Ayun, huwag kang mag-alala. Mabilis kang makakahanap ng trabaho. Itong dalawa, kung hindi magiging accountant, magiging business manager. Kasi business management. So, baka maging manager ng business o magnegosyo in the future. Alam niyo po, ang tatlong ito ay napili bilang kabilang sa TOSA na proyekto po ng JCI Angeles City Culiat. Tama ba ako rito, Angelica Cara? And of course, ng DepEd, congratulations sa inyo. And syempre, nakaka-proud na kayo ay binibigyang parangal, no? And alam ko, kayo ay in-evaluate sa loob at labas ng school. I mean, yung performance nyo sa loob ng school and how you are as individuals sa labas naman ng paaralan. Pero sa ating pagbabalik, ang kwentuhan naman po namin ay sa sentro sa kanilang pinagdaan ng proseso upang mapili bilang kabilang sa outstanding senior high school students ng Angeles City. Wag ho kayong aalis, babalik pa po ang programang Topic.
Nakatutok pa rin kayo sa programang Topic. Pinabati ko rin ho ng happy birthday si Lynn Alabaso. Tita Lynn, happy birthday po sa inyo. Sana'y maging masaya po ang birthday celebration ng ngayong araw. Lahat po sana ng inyong birthday wishes ay matupad. Wishing you good health at maraming blessings pa po. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Tita Lynn Alabaso. Basahin na po natin ang inyong mga komento sa ating topic. Question of the day, ano ang comfort food? Comfort foods din. Ha? Minsan kasi marami. Ang sabi po ni Brother Louie, Sir Louie Clemente ng Siposco. Ang sagot niya, yung libre. Bala, ang dami mo sigurong comfort food ha. Kasi basta libre, comfort food na yan. Sabi naman po ni Regina Opalia, kanto fried chicken, lalo na yung pritong leeg. Naku, yung makapalang balat, makapalang taba sa leeg. Naku, masarap isaw-saw sa suka at toyo mansi na inuulam ng ating resident historian na si Reynaldo Bravo Jr. kapag critical wallet days. Ang komento po ni Johan Orille, hope yung munggo, baboy, tsaka ube with malabig na Royal 1.5. So, hope yung munggo, hope yung baboy, hope yung ube with malamig na Royal 1.5. Basta hopya, ayan, magpapasaya na kay Sir Johan. Sabi naman po ni Nix Thevid, depende po sa budget, pag bagong sahod or may bonus, steak, samji, sushi. Pag wala naman pong budget, tusok-tusok, chichirya, ganun. Ha? Ganun. Depende sa budget ang comfort food ni Ma'am o Sir Nix. Sir yata siya, no? Hindi ko makita yung profile picture eh. And of course, Makabebes halo-halo and treats, hindi lang pang summer, ha? Pang rainy season pa. Sabi nila, champorado, yum, Makabebes, sana matikman namin yan. Di ba, Jo Alan? Kung akong sasagot dyan, marami din akong comfort foods. Pero meron kami pinupuntahan sa likod ng Kapitolyo dito sa Pampanga. Yung chicken balls dun sa likod. Naku, napakasarap. Na 200 pesos ako doon, 50 pieces. Naku, nahahalata tuloy ako. And tuloy na po natin ang ating kwentuhan sa ating mga bisita. Sila rin ay pasasagutin natin sa ating topic question of the day. And talagang kung tungkol sa comfort food, palagay ko alam na alam ito ni Kat. Kat, ikaw, anong comfort food mo? Ice cream po. Ice cream. How about you, Kim? Ano ang iyong comfort food? Sinigang na hipon, sir. Sinigang na hipon. Ikaw na, masarap sa ano yan, tanghalian. Tiltilmeng patis mikilaran eh. And syempre, di ko alam kung nagko-comfort food to. Parang kulang yata sa kanin tong si Charmaine. Chocolates po, anything po na sweet. Nako, yan. Basta ngayong bata ka pa, enjoyin mo yan. Sana dumating ang panahon na huwag ka hindi ka magka-diabetes sa sobrang sweet, ha? And ito na yung ating kwentong tosa. Tuloy muna natin ang pagkikipagkwentuhan sa inyo. Charmaine, syempre meron kang kurso na balak kunin in the future. Anong course na balak mong kunin after ng senior high school mo, Charmaine? I'm planning to take BSBA, major in FM po, or Bachelor of Science in Business and Business Administration, major in Financial Management. Wow, nako po. Medyo mahirap-hirap yan kasi meron akong kaibigan, ganyan ng kurso. Hindi natutulog sa gabi sa kakaaral. How about you, Kat? Anong course kukunin mo sa college? Bachelor of Science in Accountancy po or BSc po. Yan, ito na, accountancy din. Marami ding math yan, maraming numbers. How about you, Kim? Bachelor of Science in Psychology po.
Yun! At the end of the day, maraming pwedeng kuning kurso itong si Kim. Kim, papaano mo nalaman ang tungkol sa TOSA? Nalaman ko po yung TOSA, sir, nung in-invite lang po ako ng teacher ko na maging candidate po ng school namin. And nag-research po ako about TOSA and nakita ko po na in the past years po, meron na rin po pala TOSA na ganong award po. And nainganyo po akong sumali. And ako po yung napili ng school namin as a candidate po for TOSA. Ayun. And ikaw naman, Kat, ganito rin bang nangyari sa iyo? Ang teacher mo ay in-explain na pwede ba kitang isali sa TOSA, ha, Kat? Yes po, na-discover ko po yung TOSA nung one of my teachers sent me the memorandum po for this award and dinominate po ako para maging representative po ng school. May nominations pala talaga, no, na para dito. And Charmaine, syempre, ikaw ay na-nominate din. Ano ang pakiramdam na out of all sa hundreds or iba pang students sa iyong school, isa ka sa mga napiling nominees for TOSA? Well, it's a privilege po in my part because sa lahat po ng student, of all students, ako po yung napili ng teacher or advisor ko na mag-represent po ng school namin or ni-nominate po niya because I believe po nakikita niya po kasi sa akin yung pagiging leader in our class and in our school po. That's why she chose me po. And Charmaine, in-explain ba sa inyo yung parang qualifications dito, yung requirements ng TOSA? Yes po. Upon the nomination po, nagkaroon po kami right after that ng elimination po ng mga nominees. So, after that po, in-explain po sa amin what are the things na need po namin i-accomplish or dapat meron po kami as a student para po maging qualified po doon. So, one of that po is yung, syempre po, yung mga seminars, yung mga inatanan po naming seminars, and also may factor din po yung grades namin para po maging qualified po kami as TOSA awardee. Okay. Kim, syempre, nabanggit ko kanina, besides sa academics, merong nababanggit na pati yung inyong character outside the school ay parang ini-evaluate din. Can you explain more about this, Kim? Yes po, sir. Ako po, sir, ano po ako, officer po ako ng Federation of Angeles City. Vice President po ako doon. And yun po, nire-represent po namin, hindi lang po yung school namin, pero pati din po yung buong kabataan po ng Angeles City. Ngayon po, sir, ako po yung SSG president ng school namin and yung leadership skills po, nakapapakita po namin, hindi lang po sa school namin, maging po sa community namin. I am part din po ako ng Bukas Palad Youth Ministry po, na kung saan po ay tinutulungan din po namin yung mga bata po sa community namin, like yung feeding programs po. And yung currently po namin na program is yung tsinelas po, pagbibigay po ng tsinelas sa mga bata. Okay. Kat, syempre, feeling ko, kung di ako nagkakamali, hindi lang naman ikaw ang nominees from your school, no? Nung in-explain yan sa'yo na ikaw ay magiging nominee, parang hindi ka ba na-pressure? Kasi syempre, naku po, medyo may mga requirements ito at the same time, parang sometimes, so nagiging competition ito among yourselves together with the other nominees sa inyong school. At first po, syempre po na pressure since first time ko rin po talaga na makasali po sa ganitong events. Pero kalaunan din po is nawala din po kasi na-realize ko din po na grabe din po yung trust na binigay sa akin ng mga teachers po sa school namin. And gaya nga po nung sabi nung nag-orient po sa amin nung interview namin, the idea pa lang na nakasama ka po dun sa nominees is dapat maging lucky ka na, ma-feel mo na lucky ka na kasi marami pong mga students na nag-excel and ikaw yung pinagkatiwalaan ng school mo po. And alam mo, nakikita ko ngayon, napakarami mong certificate pala. Grabe, no? Parang kung ipapaskil to sa pader, baka aabot ito hanggang sa matakpan ng buong Eiffel Tower. Pero Kat, anong sabi naman ng parents mo nung na-share mo sa kanila na na ako ay napili bilang nominee sa TOSA? Ano yung
Sobrang proud din naman po sila and sobrang excited po kasi hindi rin naman po nila inakala na makakasali ako sa ganito and excited na po talaga sila sa awarding po namin yan. Charmaine, may ano ba, may part ba ng proseso yung kayo ay na-interview? Kamusta yung naging interview sa'yo? Ano ba yung mga questions and kinabahan ka ba nung part ng interview doon sa TOSA? Siyempre po, I felt nervous po and that's normal po kasi siyempre hindi ko naman po kilala yung mga tao na nasa harap ko or yung mga panelists na nagtatanong sa akin. But then po, nung nandun na ako sa mismong position na yon, yung time na ini-interview na po ako, I felt at ease po kasi parang hindi naman po nila sa akin pinaparamdam yung pressure na dapat kong maramdaman kasi they make sure na I'm comfortable po with the position that I have. And yung mga common question po na tinatanong is, kung ano daw po yung ginagawa ko within the community and what makes me different from other students. And ano daw po ba yung mga contribution na nagawa ko sa school and ano daw po yung downsides na kinakaharap namin as a student leaders po in our school. And Kim, no, speaking of downside, Kim, nabanggit mo kanina marami kang organizations na sinasalihan and I think you also have a role, no, sa community building. I think you are part of in a position, no, in governance, no. Yes. Bilang isang TOSA nominee at the same time marami kang role sa community. Kailangan ba na ang isang estudyante na katulad mo na syempre nagsasakripisyo, may hard work parang maging ano rin inspirasyon sa iba para in the future yung mga susunod naman mapabilang din sa TOSA? Yes po, sir. Normal lang po yun, sir, sa isang leader and a good example po sa school namin. And napakita ko naman po yun sa mga ginagawa ko po sa school and outside po ng school namin and yung community po namin. Naggagawa po kami ng mga projects po like yung team building. Gumawa po kami ng team building doon na kung saan po is mapapakita po yung kakayahan ng mga iba pong estudyante na may palabas po yung leadership skills nila and maging someday po, maging future leaders din po natin. And masarap po sa pakiramdam na ako po ay naging isang role model and inspirasyon po ng mga kabataang umaasa din po na someday po, maging awardee rin po ng TOSA. Okay. And Kat, kailan ba itong awarding? And I think you're looking forward to this. And after the awarding, ano ba ang iyong future plans, Kat? Yung awarding po namin is on June 26 po at 10 a.m. sa Best Western Hotel po. And after that po, I look forward to continue my service po as a leader po and to help the other people po with my skills and knowledge po. Yan. And ito last question. Parang pang Miss Universe question ito. Siyempre, kanina ko pa ibibigay dun sa ating bisitang pang Miss Universe. Naku, baka magtampo si Kat na hindi ba siya pwedeng pang Miss Universe. Pang Miss World ka muna, Kat. Ito pang Miss Universe na. Charmaine, ano ang mai-impart mo sa iba pang kabataan na nag-excel sa kanilang buhay pero siyempre maraming mga hindrances, mga obstacles na kanilang kinakaharap. Ano ang maipapayo mo sa kanila na in the future ay posible din silang makabilang sa hanay ninyong outstanding senior high school students ng Angeles City na proyekto ng JCI, Angeles City Kulyat, DepEd at ng iba pang organisasyon. Go ahead, Charmaine. So for those students na nag-aim to have this award in the future, siguro dapat ngayon ayusin niyo na yung mga seminars nyo and make sure na nagkakaroon talaga kayo ng contribution and dun naman sa mga problema na nangyayari sa inyo or whatever circumstances man na kinakaharap nyo as a student. We all know that malalampasan nyo din yan and all of the pain or all of the struggle na kinakaharap nyo right now will be all worth it kapag natanggap na kayo or kapag naging part na kayo ng TOSA awardees. Kasi iba yung feeling Iba yung fulfilling
emotions na nararamdaman namin ngayon. Kasi like yung mga napagdaanan na namin before, yung mga problema na kinaharap namin. Dahil nga part na kami ng TOSA, parang ang worth it na ng feeling na nararamdaman namin ngayon. Again, congratulations, Charmaine, Kat, and Kim for being TOSA 2023 awardees. Sana nga maging inspirasyon kayo sa iba pa nating kabataan na nag-a-aspire na maabot ang kanilang mga pangarap at mag-succeed sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa ating latest updates. At sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Calaguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36. Atin to.